Noong gabi ng January 18, 2026, isang simpleng bentahan sa Facebook Marketplace ang nauwi sa isang trahedyang yumanig sa Columbia, Missouri, USA. Ang 42 years old na si Michael Ryan Burke, isang veterano sa US Marine Corps at bumbero, ay nasa loob lamang ng kanyang bahay nang dumating ang isang transaksyong inaakala niyang normal, ang pagbebenta ng isang iPhone 15 Pro. Ngunit ayon sa mga investigador, ang taong dumating sa kanyang pintuan ay hindi tunay na bumibili. Sa halip, ito ay bahagi umano ng isang planadong armadong pagnanakaw. Si Burke ay kilala ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang taong may matinding dedikasyon sa paglilingkod. Nagsilbi siya sa US Marine Corps at matapos ang kanyang serbisyo ay naging bombero siya sa Colombia. Sa labas ng kanyang propesyon, nakilahok din siya sa mga humanitarian missions, kabilang ang trabaho sa Uganda sa Africa at mga misyon na may kaugnayan sa paghahatid ng tulong sa Gaza, kung saan tumulong siya sa seguridad ng mga humanitarian operations. Ayon sa kanyang mga kaibigan, hindi siya humihingi ng papuri. Ang paglilingkod ay bahagi ng kanyang pagkatao. Sa araw ng insidente, nag-post si Burke ng iPhone sa marketplace sa Facebook. Ayon sa pulisya, may nakipag-ugnayan sa kanya at nagtakda ng meet-up sa kanyang tirahan. Ang halaga ng telepono ay tinatayang ilang daang dolyar lamang. Isang ordinaryong bentahan na karaniwan sa online marketplace. Ngunit ayon sa mga dokumento ng investigasyon, hindi raw simpleng bentahan ang naganap. Sinabi ng mga otoridad na ang grupo na nakapagkita kay Burke ay may kaugnayan sa serye ng mga armadong pagnanakaw sa mga nagbebenta ng iPhone sa Facebook Marketplace sa mga naunang araw. Ayon sa pulisya, dumating ang grupo sa bahay ni Burke. Ang mga akusado, si Alexis Bowman, Kobe Ost at Joseph Crane, kasama ang isang minor de edad, ay inaresto at kinasuhan kaugnay ng insidente. Ang kaso ay nananatiling nasa hukuman, kaya ang lahat ng paratang ay hindi pa napapatunayang totoo at itinuturing lamang na alegasyon sa ilalim ng batas. Ayon sa mga investigador, si Bowman ang umano'y nagmaneho ng sasakyan papunta sa lugar. Si Crane at ang minor de edad ang lumapit sa bahay ni Burke. Ilang sandali matapos ang kanilang pagdating, narinig ang 3 putok ng baril. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, nagawa pa ni Michael Burke ang isang bagay na nagbigay ng mahalagang direksyon sa investigasyon. Tumawag siya sa 911 at iniulat na siya ay binaril matapos ang pagdating ng mga taong dapat sanay bumili ng cellphone. Sa kabila ng kanyang malubhang sugat, nakapagbigay siya ng impormasyon tungkol sa nangyari. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng huling mensahe sa kanyang ina at kapatid na babae. "I'm dying and I love you." Ito ang huling pagkakataong makakausap siya ng kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat ng investigasyon, mabilis na kumilos ang mga otoridad matapos ang insidente. Gumamit ang mga detectives ng Facebook Marketplace messages, surveillance footages mula sa paligid, Echo ATM transaction records, at iba pang digital na ebidensya upang matukoy ang mga taong sangkot umano sa krimen. Ayon sa pulisya, ang ninakaw na iPhone ay kalaunang na-track at naibenta sa isang Echo ATM sa Walmart na naging mahalagang peraso ng ebidensya sa kaso. Makalipas lamang ang ilang araw, naaresto ang mga suspect
at isinampa ang mga kaso ng robbery at kaugnay na murder charges laban sa kanila. Ang kaso ay patuloy na dinidinig sa korte at ang desisyon ay hindi pa naibibigay. Para sa mga nakakakilala kay Michael Ryan Burke, ang pagkawala niya ay hindi lamang isang headline. Isa siyang veterano, bombero, humanitarian worker, at higit sa lahat, isang taong ang buhay ay umiikot sa paglilingkod sa iba. Ayon sa kanyang mga kaibigan, kahit sa mga lugar na delikado, kusa siyang pumupunta kung saan siya kailangan. Ang kasong ito ay naging isa ring babala tungkol sa mga panganib sa online marketplace transactions. Patuloy na pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na gumamit ng mga ligtas na meet-up spots, lalo na kapag nakikipagtransaksyon sa mga hindi kakilala. Si Michael Ryan Burke ay nakaligtas sa mga panganib ng digmaan at mga humanitarian missions sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit ayon sa mga investigador, ang kanyang buhay ay nagtapos sa isang simpleng bentahan na nauwi sa karahasan sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. At ang natira na lamang ay isang pamilya na naiwan sa kanyang huling mensahe, isang paalam na hindi kailanman inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig at magkikita-kita muli tayo sa susunod na video. Dito lang sa kung saan ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa batas at kalusugan. Ito ang Law and Health in Filipino.